Miss Kaylin Alcantara, no? Cry to death sa mga hanash ni Miss Jackie Forster. Kasi matapos pong maglabas ng statement si Miss Jackie patungkol sa issue ni Mr. Kobe Paras at ni Miss Kaylin Alcantara, according po sa source ay nakarating na nga ito kay Miss Kaylin. Base po dito po sa Filipino Star ngayon ay nakarating na nga po yung statement nitong ina ni Mr. Kobe Paras para kay Miss Kaylin. Pero syempre bago yan, kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-follow mo na rin ang ating pong Facebook page which is DarEds TV. So, salamat po also sa mga panonood po ninyo palagi sa ating channel. So, eto na nga, no? Dahil base po sa source, base po sa Filipino Star ngayon, kung saan ay nakarating na nga po yung balita or yung mga statement ni Miss Jackie Forster kay Miss Kaylin Alcantara. Dahil talaga namang yung mga hanash kasi nitong si Jackie, talagang parang sinasabi niya, 'di ba? Isa sa mga statement niya doon that Miss Kaylin Alcantara is manipulative, no? Minamanipula daw nito itong si Mr. Kobe Paras. Na bagay na hindi naman pinaniwalaan ng mga netizen. Sabi po ng online news, cry to death di umano si Kaylin Alcantara nung nakita nito sa social media ang post ni Jackie Forster ng pagtatanggol sa ex niyang si Kobe Paras. No, bilang isang ina, gagawin talaga ni Miss Jackie Forster, syempre nga naman, 'di ba? Kung kayo nasa kalagayan nito, mas paniniwalaan niya talaga yung kanyang anak. Nasa taping daw ito ng All Out Sunday nung kumalat sa social media ang nasabing video statement ng ina ni Kobe nang biglang mag-iiyak si Kaylin. So, ibig sabihin, sabi po ng mga artistang naroroon, yung kasama po ni Kaylin Alcantara during that time, na parang nung napanood ni Kaylin yung mga sinabi nitong nanay ni Mr. Kobe Paras, ang naging reaksyon niya is umiyak siya. Cry to the max daw. Talagang sobra daw yung pag-iyak nitong si Miss Kaylin. Anyway, pinayuhan naman daw ng mga kapuso star na ipahinga muna ang love life at isikasuhin ang kanyang karera. At higit sa lahat, humanap ng jowang walang nanay. So, ganun po yung payo sa kanya. Pero messy raw ang mga napapasukang relasyon ni Kaylin. Nauna na rito na hindi naging magandang impression sa kanya matapos ang hiwalayan nila ni Mr. Mavi Legaspi, kung saan hindi man tulad ng mga litanya ni Jackie pero na-involve rin noon si Carmina Villaruel bilang pagtatanggol sa anak. Kasi alam niyo ganito yan, bilang isang ina kasi kahit po kayo nasa kalagayan ng mga nanay na to, syempre ang side po ninyo lagi doon sa inyong anak, 'di ba? Ganoon naman talaga ang ng mga magulang, pero ang pangit lang dapat is magsalita ka on behalf of your son, pero hindi para i-drag or ibaba yung other side. Pwede naman po tayong mga magulang, pwede naman tayong magsalita, pero hindi para sa ikasisira, 'di ba? Pero para sa ikakaayos ng relasyon. Pwede naman po na maaaring, kasi sa mga paghihiwalay naman, it takes two to tango. Hindi laging isa lang ang may kasalanan, hindi laging isa lang ang may pagkukulang. Laging parehas 'yan, 'di ba? Sometimes nga, 'di ba, pag tayo mga babae, kapag hindi naging maganda yung trato sa atin ng mga lalaki, dodoblehin natin yung hindi magandang pagtrato nila sa atin. Ganon tayo Ganon ang nature ng mga babae. So, grabe po yung usap-usapan ngayon sa social media na talagang sinasabi ng ilang mga netizen na hindi raw nga swerte, no? Hindi raw swerte itong si Miss Kaylin Alcantara sa pagpili na magiging biyenan, dahil lahat ng mga biyenan, lahat ng mga nanay nung naging kanyang ex-boyfriend talagang nagsasalita against Miss Kaylin. Ang pangit lang talaga is nai-stain kasi or parang pumapangit yung impression ng mga tao dito kay Miss Kaylin. Parang sinasabi ng ilan na totoo daw, kumbaga parang sinasabi nila na totoo yung mga aligasyon, no, ng mga magulang ng mga naging ex-boyfriend niya. Pero just the same, wala naman talaga tayo sa posisyon para
husgahan ang isang Kailin Alcantara kasi wala naman tayo sa kalagayan niya, 'di ba? At hindi rin naman natin alam kung ano yung mga pinagdaanan ni Miss Kailin. Ang pangit lang is parang syempre sa isang kasi dito po sa industriya na napili ni Miss Kailin Alcantara, kailangan maganda po yung reputation mo. Kasi kapag hindi po naging maganda yung reputation mo, may mga possibilities na yung mga endorsement mo, yung inyong mga TBC or TV commercials or yung mga kung saan ambassador ka, pwede po nilang i-pull out yung kanila pong kontrata towards you. Kasi kasama sa kontrata ng isang artista na dapat maganda ang reputasyon ng isang artista. If you remember the case of Maris Racal, 'di ba? Na-drag yung pangalan niya bilang mga cheater sila nung kanyang kapartner sa Incognito. So, ang ginawa po ng ilan, hindi pa man po lumalabas hindi pa naman naiimbestigahan, pero may mga commercials and may mga endorsement po siya na nag-pull out, pero meron din namang nagstay. So, ganun po yung kalakaran sa showbiz. Kung mapapansin niyo, mas pinipili ni Miss Kailin Alcantara na manahimik, kasi dun sa pananahimik niya, mas magiging mas magiging maganda yung magiging resulta kesa 'di ba? Parang pa siya para magsalita pa siya. And according to Miss Kailin, mas pinoprotektahan niya yung kanyang kapayapaan, no? Sabi niya she protect her peace and sinasabi niya rin na alam niya kung ano yung totoo, 'di ba? At kung babalikan nyo lang kasi yung mga statement nitong si Miss Jackie Forster, grabe po yung kanyang mga sinabi. At isa pa sa pinakagrabe doon, nung sinabi niya na manipulative at nananakit itong si Miss Kailin Alcantara, nung sinabi ni Miss Jackie Forster na sinaktan niya itong si Mr. Kobe Paras nung kinukuha niya yung cellphone nito. So, yun po yung mga lumabas na mga speculation about Kailin. Pero syempre, lahat naman po ng bintang na yan is magkakaroon po ng magkakaroon ng yung katotohanan kung magsasalita rin si Miss Kailin Alcantara with regards to this. Pero as of this moment, talagang grabe po yung pinagdadaanan ni Miss Kailin. According po dun sa mga nakakasama niya sa taping, talagang hanggang ngayon, sobra po yung kanyang healing process na nararanasan kasi talagang grabe po yung mga pinagdadaanan niya, grabe po yung mga kung paano niya inabsorb lahat ng mga sinabi nung nanay ni Mr. Kobe Paras. Ang pinakamasakit pa doon is itong babae, 'di ba? Itong babae na talagang biktima ng cheating issue, hindi nagsasalita against that guy. Pero itong mag-ina na to na si Jackie at saka itong si Kobe, panay ang post. 'Di ba may mga post pa nga si Kobe na tila baga sinasabi ng mga netizen that it was intended for Kailin. Sinasabi kasi dito ni Kobe na sana hindi na lang kita nakilala, 'di ba? I wish I never met you. Mga ganong hanash po ni Mr. Kobe Paras. Na kung titignan po natin, parang, hello? 'Di ba? Kung tutuusin, dapat ang gumagawa po niyan is si Miss Kailin Alcantara, pero baligtad. 'Di ba? Yung mag-ina pa ang gumagawa nito against Miss Kailin. So, nakakaawa lang kasi syempre, kahit paano po talagang sobra yung magiging effect nito para sa kanya at the same time, dun sa kanya pong career, no? So, kaya po talagang marami ring humahanga kay Kailin Alcantara ngayon dahil sa mga pangyayaring ito. Dahil mas pinapakita niya at napapatunayan natin na talagang very siya Di ba parang sinabi niya doon na she doesn't give a second chance. Once na nag-cheat, bye-bye na. So, alam niya kung ano yung worth niya. Alam niya kung gaano siya yung halaga niya bilang isang babae na hindi dapat minamanipulate ng isang lalaki. Sabi nga ng mga netizen, ang lakas daw magsalita ni Miss Jackie Forster na minamanipulate yung kanyang anak. 'Di ba? Samantalang 22 years old, 'di ba? Imamanipulate ng ilang taon lang. Kaya talagang grabe po yung mga pangyayaring ito. Sana lang magsalita si Miss Kailin Alcantara ng kanyang side para at least mas maging malinaw ang lahat. Yun naman po yung pinaka-aantay ng lahat. Kasi at the end of the day, syempre, kailangan is kung kinakailangan ipagtanggol yung sarili niya, 'di ba? Pero parang sa mga nangyayari ngayon kay Kailin, parang mas minamabuti niyang manahimik. So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below.
And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!